Morning mga butingting. Ah, Pasensya na kung medyo hindi ako nakakapag-upload ng video. Matagal po kaming nawalan ng internet. Nag-clearing po dito sa amin ng mga kable ng kuryente, tsaka kable ng internet connection. Lahat ng internet connection, internet service provider, pinagpuputol lahat. So the best po talaga yung the best po yung nakaupo dito. So pinaputol lahat ng internet dahil wala raw kailangan daw maging malinis yung kable. Which is good, tama naman yon para iwas sa mga sunog or any Kaya lang, ang mali naman doon is isang linggo na kaming mahigit na walang internet. So katulad namin, yung mga work from home, na nangangailangan ng internet, saan kami kukuha ng Dito lang kami, ito lang yung hanap buhay namin, di ba? Anyways, nag-update lang ako sa inyo about doon kasi kaya hindi ako nakapag-upload ng internet ng video is dahil po doon. So ngayon ang gamit ko po ngayon is po ako, nag-data lang ako. So itong video na gagawin ko is recorded. Then hindi ko po alam kung kailan ko ma-upload to. So gawin po natin to, meron pong dumating sa atin na repair. Nakita niya raw po yung natin, yung na-repair natin na na Huawei Mate D15. So nag-inquire siya sa atin from QC. Pinalalamove po ito. Kagabi lang po siya pinalalamove. So yun, syempre kahit man po ako, hindi po ako basta-basta magtitiwala sa mga hindi ko naman nakikita at hindi ko pa nakakausap. So tayo po ay nag-YouTube and then binablog natin lahat ng mga repair natin. Repaired at hindi repair. So nilalagay ko po lahat yan para nakikita po ng ating customer kung ano yung nangyayari sa mga laptop or computer nila. So, salamat kay Sir from QC, hindi ko nabanggit yung pangalan niya. Nagtiwala po siya sa atin. Normally, yung mga customer natin na papadala ng kanilang mga laptop or computers is ina-update ko naman po sila, tsaka pinapaliwanag ko sa kanila na ganito yung yung transaction natin via Lalamove, or kung malayo naman kayo, probinsya, pwede nyo padala siya using LBC or JNT or any other logistics courier. So yung transaction, sagot nyo po yung shipping, back and forth. So para hindi na po natin pag-uusapan yon. Anyways, ito pong laptop na to ay Huawei D15. So, meron siyang power, meron siyang charging indicator na nakakita ko na siya kagabi, tinest ko na. Sinaksa ko lang yung yung charger niya. Then nakita ko na meron talaga siyang light indicator. So, it doesn't mean na kapag may light indicator yan, is wala yung problema sa motherboard. So, yung pong mga previous repair ko na na ganito, may light indicator din siya, pero ang problema niya is CPU. Yung mismong processor ng ng laptop ang may problema. So pagka ganon, hindi na po natin yung nire-repair kasi po yon, just a waste of time. So meron pong ibang mga technician gumagawa ng ganon, yung po yung meron mga pang reball. So medyo malaki rin ang magagastos niyo doon. So parang para sa akin po, ina-advise ko na lang na bilhin na lang kayo ng bago. Pero yung iba, talagang kung gusto nilang buhayin yung laptop or yung computer nila, talagang nagte-take sila ng risk. Sa ngayon, gawin na po natin tong laptop ng ating customer. Set up ko lang po yung video natin. So napansin ko dun sa mga ni-repair ko na Huawei, parang ang dami niyang problema. Okay. So nakahubad po ako ngayon dahil sobrang init dito sa aking pwesto. Nandito po tayo sa taas ng bahay.
Ito po yung laptop ni Sir. Try natin siyang i-charge. Dito ba sa camera? Makikita. Saksak natin. So dito po sa amin ngayon, halos karamihan dito walang internet. Pag sa part ng sa kabilang side, pero yung iba meron. So ito po yung laptop niya. So Core i5. I think 10th generation to. 10th gen or 11th gen. Hindi po ako sure ha. So sinaksak ko na yung charger. Meron po siyang charging light. May charging indicator po siya. Meron siyang light. Kulay puti. So pag press natin yung power button, tingnan po natin. Nag-press na po ako ng power button and wala pa rin. So try natin siyang i-basic. Try mo natin mag-basic sa kanya. Long press natin siya. So sa mga ganitong klaseng problema ng laptop, hindi po ibig sabihin na pag ang laptop nyo may charging light or nagcha-charge siya, meron kang nakikitang ilaw, hindi malala ang problema ng computer mo or ng laptop mo. Ibig sabihin po nun, meron din pong mga case na yung laptop is may power, may charger, may nagcha-charge siya, pero walang display. Pag pinress mo yung power button, walang response. So, hindi ibig sabihin na pagka ganun ng laptop mo, hindi CPU ang problema or PCH or GPU. So, may mga case na ganun po talaga ang problema. Meron po akong in-upload na ganito, Huawei D15 din, pero ang problem niya is CPU. Meron siyang charging light. Makikita niyo, meron siyang charging light. Pero, nung na-test na po natin siya, CPU yung problem. So, hindi na po natin na-repair yun. Itong Huawei D15, napakaraming po sa atin ito, napakaraming feedback. Dami pong nag-chat sa atin, nag-inquire, Sir, ano po yung ganyan? Ba't po ganito? Ano po ba yung workaround nyo sa Huawei na to, sa laptop na to? So, napansin ko na ang problema ng Huawei na to, ng laptop na to, is pare-parehas. Pero may nare-repair naman po tayo. So, try nating isaksak ulit. Press natin si power button. So, wala tayong response na nakukuha. So, gawin natin, kabuting-ting, ay buksan na natin itong laptop niya. Makunin ko lang yung damit ko. Pause ko po muna. Ang init kasi rito. Nakapagdamit na ako, pwede na tayong tamaan ng camera. Ang init kasi. So, try natin ito siyang buksan. Tingnan natin yung case. May case pala to. Natin ng
buting-ting, napakahirap pagka walang ano, pag walang internet. Imagine kahit nanay ko na 70 years old, naghahanap ng internet. Kumbaga nasanay na rin siya na nag-i-internet, tapos biglang, alam niyo yun, biglang mawawala ng internet yung bahay mo. Yeah. Wala tayong wala. Nasaan na yung pang ano natin dito? Yun. Ay, nako. Hirap pag walang internet, mga buting-ting. Imagine mga buting-ting, 1 linggo na kaming walang internet, basta na lang nagputol yung Meralco. Lahat ng tatamaan ng kable, lahat ng mga nakalaylay dito sa amin, pinaputol. Kahit anong service provider ka pa. Converge, PLDT, kung may Globe ba rito sa amin, pinapuputol nila dahil mga nakalaylay daw yung kable. Which is tama naman, maganda naman yung ano nila, pero mali. Kasi ang dami-dami ng work from home ngayon. Ito na yung new normal, tapos papuputol nila yung internet. Galing, di ba? So kawawa naman yung mga naghahanap buhay online. Try muna natin tanggalin yung ano niya, itong battery. So mag basic muna tayo mga kabuting-ting. Tanggalin natin ang connection ng battery niya. Saksak natin. Hindi ko alam kung na basic na to ng may-ari eh. Try natin i-power on. Tingnan
natin kung mabubuhay. Meron tayong charging indicator. So hindi rin nag-spin yung fan. Try natin kuhanan ng kumuha ng voltahe. Zero. So may 3.3 tayo. May nakikita tayong 3.3 tsaka 5 volts meron din. Meron din tayong 5 volts. 3.3, 5 volts. Punta tayo sa BIOS nya. So wala akong nakukuha ng 3.3. Wala. So ang present lang sa atin 3.3 tsaka 5 volts. Wala. Wala. 3.3 and 5 volts lang ang present. Wala rin tayo sa BIOS. Press nga natin ulit si power button. So wala rin tayong nakukuhang power or spin. Hindi nag-spin yung ano natin. Long press natin ulit. So ako, ang ma-advise ko sa inyo mga kabutingting, kung meron kayong Huawei D15 at na-encounter nyo to, then tas nagkaroon ng problema yung laptop nyo at ang sinabi ay CPU or GPU or PCH, huwag na kayong bumili nito. Ang dami ko nang ni-repair na ganito, puro halos ganito ang nagiging problema. Press yung power button. Wala pa rin. So mag-check tayo, tanggalin natin lahat to. Tanggalin natin yung motherboard para makita natin kung saan tayo may problema. Dyan. Huawei, masyadong sirain ang laptop nyo. Halos pare-parehas ang nagiging issue. So alam na. Huwag nyo na pong subukan.
Check nyo po yung aking mga video ng Huawei. Tingnan nyo kung ano yung mga nagiging problema niya. So, in-advise ko rin sa ating kliyente, sa ating customer na kahit may charging light yan, yung laptop niya, may possibility na mamatay din po ito dahil board issue. So, pag board level, 50-50 chances po yan. Pwede po yung mamatay, pwedeng mabuhay. Pwedeng matuluyan din. Yun talaga ang ang katotohanan. Na yung laptop, kahit may charge, nagcha-charge siya, pwede yung matuluyan. Sana po ang problema nito ay hindi CPU. CPU, PCH. Yan. So, natanggal na natin, kabuting-ting. Kailangan natin tanggalin itong mga sticker na to. Ay, sticker, ang batawag ito. Para siyang sticker eh. Para makita natin yung mga component kung meron tayong makikitang sunog. Meron tayong makikitang shorted na pyesa. So ito po kailangan po natin tanggalin talaga to.
Ayan o, mga built. Ang mga laptop ngayon, mga bagong labas, lahat siya built-in na mga kabutingting. Built-in ang CPU, built-in ang GPU, built-in ang memory. So kaya pag nasira, ang hirap ayusin. Hindi kagaya noong araw yung mga old model na laptop. Ang mga memory niya natatanggal. CPU natatanggal. Nare-remove. Okay? Sa wakas. Check natin. Magche-check tayo ng mga pyesa. Testerin natin. Diode mode tayo. Yung isang nagawa kong ganito, dito may shorted. Ewan ko lang dito. Tingnan natin kung meron tayong makukuha short dito. Ito, shorted nga oh. Sana parehas lang ang sira. Shorted yung capacitor na to sa side na to. Sana hindi CPU. Dito sa side na to kasi meron siyang 3.3 tsaka 5 volts. Ibig sabihin good tong mga capacitor dito. So good tayo dyan. Tingnan natin itong okay. May shorted tayo rito. Parang ganito yung isang nagawa, ganito yung isang pinagawa sa akin. Shorted dito sa mga capacitor. Shorted dito sa teka, lapit natin yung ano. Ayan. May pinagawa sa akin dati na Huawei D15. Shorted dito sa part na to ng mga capacitor. Nakikita po ba? Ayan. Zoom natin ha para makita nyo po. Pero yung pinagawa sa atin, shorted po ang CPU. So ito, dito sa side na to, shorted siya. Oh. Check muna tayo ng mga capacitor. Meron na ako nakita mga shorted, mga kabutingting. Pero sana, hindi CPU yung problema natin dito. Kasi pag CPU wala na. Ito shorted din eh. Shorted din. Dito hindi. Check natin yung BIOS. Naku, baba ng reading niya. 129.
Dito sa side na to, mababa, 180. Itong capacitor na to shorted. Dito shorted din. Check tayo ng MOSFET. Okay. Okay din siya. Ito mababa. Okay. Dito mababa reading. Shorted dito sa lugar na to. Ano to? PCH. Huwag naman. So gawin natin mga buting-ting, mag-inject tayo ng voltage para makita natin kung saan ang problema natin. Sana hindi tayo magka-problema sa CPU. Pero may nagpagawa sa akin ganyan-ganyan. PCH ang problema. Hindi natin mag-inject dito. Ang taas. Inject tayo voltage. Ayun, patay tayo dyan, PCH. May PCH natin, kabuting-ting, sabi ko na eh.
Patay tayo, kabuting-ting. Sabi ko na eh. So another PCH tayo. So check nyo po sa ating tanggalin ko lang muna tong charge. Naka-charge kasi tong camera natin eh. Check nyo po dyan sa camera ha. Para makita natin. So ayan siya mga kabuting-ting ha. Mag-i-inject tayo ng voltage. Tingnan nyo yung mahabang rectangle na yan. Focus ko dyan. Tingnan nyo kung saan parte dyan biglang iinit. Biglang iilaw. Nakita nyo? Yung sa left side ng rectangle sa taas. Tanggalin ko. Saksak ulit. Umiinit yung PCH nya. Ay nako. Huawei. Ba't ganito ginawa niya sa mga customer niya? Yan o. Check. Nakikita niyo po ba? Ano? Sa upper left corner, tanggalin ko yung nawala yung ilaw, di ba? So, ibig sabihin yan yung problema natin. Ano? Tingnan natin baka may mga kasama pa. So, walang ibang umiinit sa kanya, maliban lang sa kanya. Wala siyang ibang kasama. So, PCH ang problema natin dito. Dito sa side, sa kabilang side, pag nag-inject tayo, yan din ang iinit. Ayan o. Wala na. Finish na to. Talagang umiinit talaga siya. Yun o. So yun mga kabuting-ting. Tanggalin muna natin tong thermal camera natin. Balik natin yung camera. I-explain ko po sa inyo para may idea po kayo. Ay nako. Tester natin. So pag dito, zoom natin yung umiinit po sa board na yan, ang umiinit po sa board na yan, ito yung rectangular na sinasabi ko.
So, dito sa upper left corner na to, dyan siya umiinit. So, ibig sabihin, meron po ritong short sa loob nito. Kapag ito po ang problema natin, wala na po yan, hindi ko na po yan magagawa. Yung iba, kagaya po ng sinabi ko, meron pong gumagawa nito, nire-revolve, papalitan ng CPU, tsaka PC, papalitan po ng buong ganito. Pero mahal, hindi ko na po siya, para sa akin, hindi ko na po siya ina-advise na ipagawa nyo pa. Yan. Tapos, dito sa side na to, makikita nyo to, yan yung mga maliliit na yan, shorted po yan. Pag nag-inject ako ng voltage para malaman natin kung nasaan kung sino yung nagpapa-short sa kanya. So, ang nagpapa-short sa kanya is ito, dito sa side na to. Dito naman sa side na to, may shorted din po tayo nakikita rito sa taas nito, sa dyan. Pag nag-inject ako ng voltage, ito rin ang tinuturo niya. Kagaya rin po yan ng isang ni-repair ko na Huawei D15. Same lang din po ang problema. Ang problema niya po is dito. Yan. Dito pala, dito. Dito sa PCH na to. Same ang problema. So, hindi ko na po siya ina-advise para ipa-repair. Wala naman akong ibang nakita maliban dito sa dalawang shorted na yan. Kasi yung isang nagawa kong ganito, may shorted po sa part na to. Kung makikita niyo sa video ko, meron akong nakuwang shorted dito sa hilera na yan, tsaka dito, tsaka dito, tsaka yung mga capacitor na yan. Itong dalawang capacitor na to, shorted yan. Then nung nag-inject ako ng voltage galing dito, ang nadidetect niyang shorted, itong driver MOSFET na to. Nag-inject ako ng voltage dito, tsaka dito, ito rin tinuturo niya. So pag ito, mabubuhay natin yan. Pero since ang shorted natin is galing dito, tsaka dito, ang tinuturo niya, ito, wala na po. Hindi na po natin ito marirepair. Ganun. Pero pag tinignan po natin, meron pa siyang ilaw. Charge ko po Yan, meron siyang charging light May ilaw Pero kagaya nga po na sabi ko, hindi ibig sabihin na pag may ilaw yan may chance tayo mabuhay. May chance ang mabuhay yung ginagawa natin. Kaso ito wala Maulan Check natin yung voltage nito kung mayroon tayong makukuha. Pero may 3.3 volts tsaka 5 volts Ibig sabihin, kung may 3.3 volts tsaka 5 volts, may 19 volts or 20 volts. Check natin kung mayroon tayong makukuha 20 volts. Meron tayong 20 volts So, ibig sabihin talagang merong 3.3 dahil meron tayong 20 volts Bigyan natin siya ng benefit of the doubt, mga kabuting-ting. Ang napapansin ko lang kasi, although may short, mayroong nagpagawa kasi sa akin ng ganito, shorted dito sa part na to. Parehong-pareho siya. Shorted dito tsaka dito. Dito may shorted dyan, tapos may shorted dito. Pero ang tinuturo niya hindi dito. Try nating reflash ng BIOS. Titingnan natin kung mabubuhay.
Since yung BIOS niya ay hindi pa naman siya zero, totally totally shorted eh. May 100 point something siya eh. Mag-download tayo ng ano nito, bin file. Hanap tayo sa internet, mga buting-ting. Tingnan natin, baka mamaya, syempre, baka nagkakamali rin ako. Hanap tayo ng bin file, try natin mag-refresh ng BIOS. Kasi yung sa BIOS niya, wala akong nade-detect na wala akong nakikita ng 3.3. 3.3 or 1.8 eh. Sasaksak natin ha. Malay mo naman, nagkakamali ako. So dito magche-check tayo ng